Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Customs Police Chief na ama ng shooter sa Zamboanga, may kapabayaan. Yan ang MBC TV Network News ni Tina Nolasco. Naniniwala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na may kapabayaan talaga ang ama ng suspect sa school shooting sa Ateneo de Zamboanga University na si Zamboanga City Port Customs Police Chief Lieutenant Lars Halani. Ayon kay Nepomuceno, bagamat pinauubayan na nila sa Philippine National Police ang investigasyon, makikita namang may kapabayaan talaga ang tatay ng bata na una na niyang nirelieve sa pwesto para bigyang daan ang investigasyon. Kahit ano pa ang patungo ng investigasyon, meron talagang kapabayaan. Di ba? Kung iisipin mo nga, parang formalidad na lang yung investigasyon, ano? Subalit may due process pa rin tayong binibigay dahil yan ay tinatakda naman ng batas. Ang due process ay karapatan ng lahat ng Pilipino. So yan ay iginagalang natin. Subalit kitang-kita naman natin na may kapabayaan dahil nga bakit nasa bata, bakit nasa kotse yung dalawang baril at hindi niya hawak. At kung nasa kotse man yun, dapat nandun siya. Kasunod ng insidente, mahigpit na babala ni Nepomuceno sa lahat ng kawani ng BOC. Kahit isang pagkakamali lamang, hindi ito palalampasin at pananagutin sa batas ang sinumang magkakasala, anuman ang posisyon o nakaraang magagandang nagawa nito sa ahensya. Ngayon, kung ikaw ay nagkamali o nagkulang dahil hindi mo ginawa yung sapat na pangangalaga dyan, mananagot ka sa batas. Regardless kung sino ka, kung magaling ka, kung ikaw ay tapat sa iyong trabaho, pag ikaw ay nagkamali, minsan lang, ikaw ay mananagot sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si RH19 na Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Senator Judges, mayroon ng konsensus kung ibabalik sa hapon ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na mayroon ng konsensus o pangkalahatang kasunduan ng Senator Judges kung ibabalik sa hapon ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang takbo ng mga pagdinig. Aniya, isa sa pinag-aaralan nila ay ibalik sa hapon ang trial dahil kapag umaga, limitado ito sapagkat kailangan nilang isuspend ito para bigyang daan ang sesyon sa hapon. Ayon kay Gatchalian, kahit may konsensus na ang mga senator judge, formal itong ilalatag at ipatutupad sa loob ng linggong ito. Matatanda ang nauna ng iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Migzabiri na ibalik sa hapon ang trial, inirekomenda niya na isagawa ang mga legislative session sa umaga, at ang impeachment trial naman ay maaaring isagawa mula alas 3 ng hapon hanggang gabi. Layunin nito na mabigyan ng sapat na oras ang prosekusyon at depensa na maipresenta ang kani-kanilang argumento, nais din na agad nang matapos ang trial para makabalik ang Senado sa kanilang normal na trabaho sa paggawa ng batas. Bago ang kasunduang ito, ang trial ay ginagawa sa umaga mula 10 AM hanggang 2 PM o 3 PM, subalit nagdulot ito ng ilang issue gaya ng pagkabiti ng pagtatanong dahil kailangang mag-break para sa regular na sesyon ng Senado tuwing hapon. Ang mga testigo na dapat ay isang araw lang sa salang ay umaabot ng 3 araw dahil sa kakulangan sa oras, gayon din naantala rin ng 2 hanggang 3 araw ang mga nakaraang pagdinig dahil sa mga suspension dulot ng mga kinaharap na kalamidad ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.